So sa pagsugod magabasa kita din sa Hebreano 4 bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunuwa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Okay, mag-adto tas pagampo. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion, kami magaduol da sa imong balaan nga presensya, magapaubos diya sa imong kabubuton sa among makinabuhi. Ubani kami sa among pagtuon sa imong pulong karon. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma ug sa imong kaayo sa among makinabuhi. Tudloy kami through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Ang among katuyuan, Father God, nga mahimaya lamang ikaw bisan man sa among pagbuhat niini nga bulaton. Kini akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, magabalik kita. Naka-consume na ko og 25 minutes niya. Kuanday di mali day no. Wala day kita nakasugod sa GCC na to, no? So atong pagabalikon sa pagtudlo kini siya, no? Karon nga kagabihon atong pagtun-an kining victory over the death. Kadaugan, no? Batok sa kamatayon. Now, nahibalo kita nga ang kamatayon usagid siya ka lala o usa ka kahadlukan, especially sa mga tao nga walay Kristo sa ilang kinabuhi, o bisan man sa usa ka magtotoo nga diin wala pa nagatubo ngadto sa pagkahamtong. So mo kini ang atong pagkatun-an karon, atong pagkatagsa-tagsaon kini siya, no? Victory over death. So since death is in God's hands, you can eliminate it from your list of worries, no? Meaning, naibalo naman kita nga ang kamatayon ana ka na siya sa kamot sa Ginoo. Siya ang nahibalo sa atong kamatayon. Busa dili na kita dapat magkabalakan ni ana og ato na kana siyang i-eliminate, ato na kana siyang tanggalon sa ato ang mga listahan sa kabalaka. So dili na kinahanglan nga magkabalaka pa kita ni ana, kay nahibalo naman kita nga naman kana sa kamot sa Ginoo ang atong kamatayon. So dili man ta dapat mag-question sa kabubuton sa Dios with regard sa atong kamatayon. So neither the threat of violence nor any form of deadly weapon can remove you from this life until the Lord so allows, no? Bisan mag-unsay mga gitawag na tog mga violente nga panghitabo sa kalibutan, o bisan man unsa ng mga deadly weapon, mga armas, no, nga atong nakita din ha, walay usa niya na nga makakuha sa atong kinabuhi kung dili pa itugot sa Dios. So dapat dili kita magkinabuhi sa kahadlok, dapat dili kita magkinabuhi nga diin may kabalaka, tungod kay ang Dios man ang nahibalo sa atong kinabuhi. Your demise is strictly the decision of God. Meaning ang atong kamatayon, no? Ang atong kinabuhi nining kalibutan na ang Dios lang gyud ang nahibalo sa insaktong panahon. So you have no control as to the time, the manner, or the place of death. So wala tay control niya na, no? Dili control sa tao o dili control sa mga magtotoo ang panahon, ang pamaagi, o bisan man asa nga dapit kita mamatay. Ang nagkontrol niya na ang Dios. Ang Dios ang nahibalo sa timing,
Ang Dios ang nahibalo sa pamaagi ug unsa nga pamaagi, manner, ug ang Dios nahibalo sa ug asa nga dapit kita niya pagakuhaon. So death is the sovereign decision of God's infallible wisdom, impeccable integrity. Ang kamatayon mo'y usa ka kabubuton sa Dios, mo'y usa ka decision sa Dios. Decision pinasikad sa iyahang dili magkamali nga kaalam o dili magkamali nga integridad. So ang Dios nahibalo kita nga tungod sa iyahang essence nga diin nahibalo siya sa kinabuhi sa usa ka tawo, especially sa mga magtotoo, kung kano sa niya pagkuhaon sa insaktong panahon. Og dili gid pwede siya nga magkamali niya na. Tungod kay manggialamon siya. Dili siya pwedeng magkamali, hingpit siya. Og atong nakita kasaligan usab ang iyang integridad. O bisan man ang iyang walay pagkupas nga gugma alang sa mga membro sa royal family of God, no? O isip mga magtotoo kita, nahimo kitang membro sa pamilya sa Dios. Iya kita ni Kristo. O busa siya ang nahibalo sa insaktong panahon sa atong kinabuhi. Og dili gyud kita dapat magakahandok niini tungod kay ang Dios lagi ang magbubuot nining tanan. Walay bisan kinsa nga makakuha sa atong kinabuhi nga dili itugot sa Dios. Walay bisan unsa nga mga weapons o mga violence nga magapanghitabo sa kalibutan nga makakuha sa atong kinabuhi kung dili itugot sa Dios. So God's perfect justice and righteousness guarantee that He is absolutely fair in His decision regarding your death, no? So hingpit yun siya. So ang hingpit nga hostisya ug ang pagkamatarong sa Dios mo'y magagarantiya nga diin patas siya sa iyang decision with regards sa iyang pagkuha sa atong mga kinabuhi. So dili ta dapat magakahadlok o maga-question ini, no? So you never need to question His wisdom concerning your departure or the loss of a loved one. So siguro nakita yung mga pinalangga nga tao nga diin nawala na, pero bisan pa niya na dili kita dapat maga-question tungod kay ang Dios ang naibalo sa pinakainsaktong panahon alang sa matag usa nato ka kinabuhi. Kung kano sa kita mo depart, no? Kano sa ang atong departure nini nga kalibutan. So while volition is the determining factor in how you live, the sovereignty of God is the determining factor when you die. So importante kini siya, no? Mabito nang aduna kitay subject nga nagaingon, you must know how to live, because if you do not know how to live, you do not know how to die. Meaning, kung ang usa ka tao, maghisgot na lang kita og magtotoo, kung ang usa ka magtotoo, wala siya mahibalo og unsaon sa pagkinabuhi, the more nga dili siya magakahibalo og unsaon sa pagatubang sa kamatayon. Dapat ang usa ka tawo mahibalo gyud siya og unsaon niya sa pagkinabuhi, kay kung mahibalo siya og unsaon sa pagkinabuhi nga uyon diha sa kabubuton sa Dios, nan mahibalo usab siya sa pagatubang bisan man siyang kamatayon. Kung dili siya magakahadlok sa iyang kamatayon. Unsa man ka klase o unsa ka maayo ang kamatayon, so when the time comes for the Lord to take you home, depends on your spiritual life. Now just remember, no? Ang atong kamatayon pwede nga nindot kay nga kamatayon. Muli nang if you know how to live a Christian way of life, you will also know how to die. How to die well. Unsaon nga mamatay kita nga maayo. Nga diin, bisan man nga nag-atubang kita sa kamatayon, sa gihapon kita, ana sa atong pagpakig-fellowship kauban sa Dios. So,
mao ka na ang kabubuton sa Dios atong mga kinabuhi nga diin motubang kita sa kamatayon nga diin ang atong pagpakig fellowship kauban kaniya nagapabilin. Wala din ha ang kahadlok, wala din ha ang mga kabalaka, walay mga regrets, no? Kundili ang tanan atong gisalig nga na sa Ginoo. Meaning all things work together for good. Makadawat kita sa bisan unsa mang mga butang. All things, no? Bisan man ang kamatayon makadawat kita. Ug kung dili kita makadawat, there is something wrong with our spiritual life. Busa atong nakita din ha, mahibalo lamang ikaw nga mamatay ka nga maayo sa dihang ikaw espirituhanon. Ang pagkamatay nga maayo diya sa Ginoo dependent kini siya sa atong spiritual life. Pero ang pagkamatay sa insaktong panahon nagadepende sa Ginoo. So, adunay kalainan niya na, no? Pwede kita nga mamatay nga maayo, gitawag nato kana siya og dying grace. Depende ka na sa imong spiritual life. Og unsa ikaw nga nagatubo sa imong espirituhanon nga pagkinabuhi, mao kana nga motubang ikaw sa kamatayon nga gitawag nato og dying grace. You die well, no? Na namatay ikaw nga maayo. Pero ang imong kamatayon, meaning ang imong physical death, ang nagadeterminar niya na ang Diyos. Ang Diyos ang nahibalo niya na. Walay bisan kinsa nga makakuha niya na. Pero ikaw, pwede ikaw makadetermine o kung saan nimo pagkinabuhi nga diin maayo sa tubangan sa Diyos. Kung makakaton ikaw magkinabuhi nga maayo sa tubangan sa Diyos, mahibalo usab ikaw nga motubang sa kamatayon nga maayo sa tubangan sa Diyos. Since death is an expression of God's will, yes, tinod ka na siya, no? Ang kamatayon mao kanay expression sa kabubuton sa Diyos ug sa iyang mga pangandoy. Only the best for the believer. Pinakamaayo gid kana alang sa mga magtotoo. That is why ginatawag na to dying is gain or dying is profit, no? So mao kana ang pinakabililhon sa tanan. Kay triumph kana sa Ginoo sa dihang usan niya ka anak nga iyahan ang pagkakuhaon. Sa dihang mamatay kita nga maayo. Naunsa man ang kamatayon nga maayo. Namatay kita nga maayo nga din nagapabilin kita sa atong pagtuo ug pagkinabuhi pinasikad sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Now nganong kadaugan man kini? Why? Because every believer gains infinitely more in the eternity than the wealthiest, most powerful, most privileged person who has ever lived. So, buti pasabot ngano nga mas ginansya kini siya, ngano nga mas kadaugan kini siya, tungod kay ang usa ka magtotoo nakaganansya siya ug wala nay katapusan pang kinabuhi. So diha sa eternidad. Imagine that, kibalhin na kita nga tos kinabuhi ng walay katapusan. Kaysa magkinabuhi kita nini nga kalibutan nga temporary lamang. So ang atong pagkinabuhi in eternity, mas labaw pa kini siya sa mga dagko o mga sikat nga mga dato sa kalibutan, mga gamhanan sa kalibutan, o bisan man katong ginaisip na to nga mga privileged person who has ever lived. So ang kamatayon may usa ka dakong kadaugan gyud. So numerous passages in the Word of God construct the believer not to fear death. Death for the believer is going to sleep. Ang kamatayon alang kanato nga mga magtotoo murag sama lang sa nagakatulog. Si Jesus Christ, when he was hung on the cross, og sa diha nga mipadulong na siya sa iyang kamatayon, igo lang siyang natulog. Sa John 10:18, siya matud pa niya, aduna say katungod sa paghatag sa kinabuhi, aduna pud say katungod sa bawi sa iyang kinabuhi. Ug tinuod ka na. Sa dihang si Jesus Christ,
namatay dito sa cross, namatay siya nga wala lang siya maginawa. So death for the believer is going to sleep. Pag ingon niya nga sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu, miundang lang siya og ginhawa. So the same principle sa tuwa, no? Igo lang kita nga muundang sa pagginhawa ug ang atong kalag, yes, ang atong kalag mobalik sa magbubuhat niini nga mao ang Dios, apan ang atong lawas kay biological man kini siya, mobalik ngadto sa abog. So ang Dios nga nagabuhat, nagahatag kanato og kalag, mao sab ang magabawi sa atong kalag. Ug busa gihatagan kita niya og kalag, soul at physical birth, kuhaon pud niya ang atong soul sa physical death. Ug mao kanang kita face to face na with the Lord. So kinsa may magakahandlok niya na nga day mo tubang man kita day sa Ginoo, no? So death is arriving face to face with the Lord. Ug kinsa may magakahandlok niya na. So death is going home. And who is afraid to go home, no? So kung muli man lang day kita sa dihang matubang kita sa atong kamatayon, muli man lang day kita ngadto sa atong permanenteng puyanan, nganong magakahandok man kita sa kamatayon. So whether you are carnal or spiritual, a winner or a loser, in spiritual maturity or Christian degeneracy, your death will always be His triumph. Sa mata sa Diyos, wala siya yes, kung atong pagkatanahon, ma-spiritual man o makarnal, ma-winner man o ma-loser nga magtotoo, hamtong man o nag-degenerate nga magtotoo, ang atong kamatayon, kanunay gina siyang kadaugan sa Ginoo. Basta magtotoo siya. Mao man na, no? Equal man tang tanan din ha. Kung maghisgot ang kamatayon, kitang tanan equal. Og equal po tang tanan nga hatagan kita og resurrected bodies. So malabot nga mga panahon. Kasi dungan biyata, no? Nga hatagan og resurrected body. Sa dihang unya moabot na ang gitawag na to rapture of the church. Sa dihang pagasakgaw na unya ang tanan nga mga kanakan sa Ginoo, ang mga buhi, banhawon, ang mga patay, pagabayawon, kitang tanan, no? Pagkambyuan og lawas nga dili na madunot. So equal ta niya na, ma-carnal man nga believer o ma-spiritual believer. So kitang tanan mag-enjoy sa pagdawat niya na. And we are equal. Ang kalainan lang dito niya sa hinatagay og ganti. Dito lang ang may gitawag na to kalainan, no? Kay kitang tanan makadawat man kita sa resurrected body, makarnal man tawag ma-spiritual, ma-matured man o dili matured, no? So kitang tanan makadawat niya na. Kinabuhing walay katapusan, yes, makadawat gyapon ang karnal. Ang matured makadawat pod. Pareha lang. Apan kung maghisgot kita og rewards hinatagay og ganti, dinha mag-differ unya dito sa eternity. Busa ang kamatayon usa ka kadaugan alang sa Dios ug usa usab ka kadaugan alang sa mga magtotoo. Mao kanang gisgutan din sa Philippians 1:20-21, no? Now, diri usab sa 1 Corinthians 15:55 o bisan man sa 57, nagaingon diri, "O death, where is your victory?" O kamatayon daw, asa naman ang imong kadaugan? Direkta nga pagkasulti, wala na'y kadaugan ang kamatayon. Ngano man, alang sa mga magtotoo, ang kamatayon, kadaugan na to. Mo'y pag-adto na to sa langit. Mo'y pag-atubang na to sa Ginoo. Mo'y pagkinabuhi na to nga walay katapusan. Busa, ang tubag niini sa 1 Corinthians 15:55, "O death, where is your victory?" So wala na'y kadaugan ang kamatayon, no? Gihatagan na tao paglaom sa kamatayon. When Jesus Christ died, He was resurrected. O busa kung mamatay usab kita, aduna usab kitay pagkabanhaw. So meaning
ang kamatayon ni Jesus Christ o ang pagkabanhaw ni Jesus Christ mo'y buhing paglaom alang sa mga magtutuo nga kung moabot man ang panahon nga kita usab mobiya nining kalibutan nan kita usab pagkabanhawon sa insaktong panahon. O posible pod kung dili man kita moagi og kamatayon, maditso kita nga pagakambyoan kita og lawas nga dili madunot. Suluban kita og resurrected bodies kung maabutan kita sa rapture. So ang isa nga pangutana dinhi, O death, where is your sting? Asa na daw ang kalala? O kamatayon, asa naman ang imong kalala? Ang tubag, wala na. No? Wala na kalala ang kamatayon. Nganong wala na kalala ang kamatayon? Dili na ang kamatayon, magahatag ka nato og kahadlok nga to sa linaw nga kalayo. Dili na ta maadto pa sa linaw nga kalayo. So wala na kalala ang kamatayon. Sa verse 57, nagaingon siya, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So, dako kay nato ni nga pagpasalamat ngadto sa ato ang buhi nga Dios. Nga diin siya ang nagahatag kanato og kadaugan pinaagi kang Kristo Jesus. So when Jesus Christ was resurrected from the dead, we will also be resurrected sa dihang kita motubang man sa kamatayon. Ug busa alang sa usa ka magtutuo, ang kamatayon mao usa ka gitawag natong kadaugan, victory. O dili lamang victory nato, victory usab sa Ginoo. O busa nagaingon siya dinha sa Psalms 116:15, precious in the sight of the Lord is the death of his godly ones. Godly ones meaning believers. So, kutob sa mga magtutuo sa Ginoo, kung mamatay naman siya, usa ka bililhon siya sa mata sa Ginoo. And then sa Job 1:21, the Lord gave, meaning the Lord gave us life, and then the Lord has taken away. The Lord has taken away, meaning death. Kung ang Diyos naghatag na itong kinabuhi, siya po ang nagabawi sa atong kinabuhi. Now, just remember nga ang atong kinabuhi nagasugod yun sa gitawag na itong physical birth. Sa dihang nahimugso kita sa tagwangkan sa atong inahan, niyan ang panahon na ang biological life gihatagan og soul life sa Ginoo, busa nakabaton kita og human life. So, naka na siya, no? Ang Diyos ang naghatag niya ng soul life. Sa dihang maabot ang atong physical nga kamatayon, kanang soul life nga gihatag sa Diyos atoa, iha usab ka ng pagabawion. Mo kaning gisgutan dili, the Lord has taken away. Ang gihatag sa Diyos ato ang kinabuhi, soul life, iha usab pagakuhaon sa dihang moatubang nakita sa kamatayon. Ug busa si Job nagaingon sa 21, blessed be the name of the Lord. Buti pasabot nga si Job nini sa dahang gisulti kini ni Job, the Lord gave, the Lord take it away, blessed be the name of the Lord. Buti pasabot nga wala nag-question si Job, bisan man nagdungan og kamatay ang iyang napulo ka anak. Nakasabot si Job sa doktrina nga diin ang kinabuhi hinatag sa Dios, og sa dihang kuhaon na po sa Dios ang kinabuhi, iha kana nga kabubuton, og dili kita dapat mag-question niya na. Og busa si Job wala gyud siya naga-question sa dihang nagdungan og kamatay ang napulo niya ka anak. So mao kini ang Job 1:21 nga matud pa ni Job, the Lord gave. Yes, gitagaan silang kinabuhi, gitagaan tag kinabuhi, gitagaan ta og soul life, and the Lord has taken away, meaning siya pud ang magkuha nini pinagis kamatayon. Og ang tumoy pa gyud meaning siya, blessed be the name of the Lord, sa Job 1:21. Now, nahibalo ba kita nini nga sa Job 1, dili lang kay ang mga kinabuhi lang ni sa mga anak ni Job ang nangawala, bisan pa tanan niyang kabtangan nangawala nini, mga kahayupan nangawala sa iya, no? Apan atong nakita si Job wala gyud nagka-question sa tanan. Pero kung i-focus lang nato ning Job 1:21,
sa iyang napulo ka anak, bisan man dili nato iapil ang iyang mga kabtangan, diri nakita nato nga si Job wala gid siya naga-question bisan man nga ang iyang napulo ka anak nahurot og kamatay. Nawalhi kita karon sa 6 principles summarizes the concept of victory over death. So adunay unom ka mga principles dinhi nga naga-summarize no sa konsepto may tungod sa kadaugan batok sa kamatayon. Number 1, since the believer's death is strictly God's decision, the Lord's will for us always embraces victory. Tungod kay ang kamatayon sa usa ka magtotoo, iyahaman nga decision sa Dios ug busa the Lord's will for us always embraces victory. So muning una nga prinsipyo niini no nga ang Dios lang gyud ang magbubuot sa atong kinabuhi ug busa alang kaniya ang kamatayon sa iyang mga kanakan kadaugan alang kaniya. So dili gyud kita dapat maka-question ini no. Number 2, the divine decision regarding the believer's death includes the time, the manner, the place of death. So, sa dihang ang Diyos nagabuhat og desisyon may tungod sa kamatayon sa usa ka magtotoo, nagalakbit niya na ang gitawag natog insaktong panahon. Insaktong panahon gyud. Gisulti usab kana sa libro ni Job sa Job 5:26 no. Nga sama kuno sa usa ka mais nga pagasanggion sa insaktong panahon sa usa ka master nga mag-uuma. Og ang Dios ginaisip dinha nga siya ang mga master nga nagapananggi sa kinabuhi sa tao. Og dili gyud siya pwedeng magkamali. Og busa the divine decision regarding the believer's death includes the time, insakto ang timing, the manner, ang pamaagis kamatayon, unsang klaseng ang kamatayon. Now, dili kita makapamili no unsang klaseng kamatayon ang atong pag-adtuan no. Kaya usahay baya mamili biya tag kanang pinakasayon nga kamatayon, pinakadili sakit nga kamatayon no. Pero dili kita makapamili nini no. Kung ibutang kita dito sa usa ka klase nga kamatayon nga murag dili kayo maayo alang kanato, unsa may itong pagabuhaton. So kinahanglan masabtan nato ang doktrina sa Dios. Nga mao na siya nga manner nga din pagakuhaon kita sa Dios. Or it might be kana nga kamatayon tungod kana siya sa atong espirituhanon nga pagkahamtong. Ug sa diyang nagatubo kita sa pagkahamtong, ang Dios nahimaya bisan man sa manner sa atong kamatayon, bisan man nga para sa ato sakit o lisod kaayo nga klase nga kamatayon. Siguro persecuted kita. So, mo na the manner no. Dili kita maka-question, dili kita makapamili. Ang Dios ang nahibalo niini sa klase nga kamatayon nga atong pag-aadtuan no. Adunay uban nga namatay sa aksidente, kanang bangga sa sakyanan, ang uban nalunod sa barko, ang uban nakras nga eroplano, ang uban mga sundalo nga nangamatay sa panggubatan, aduna po'y pipila nga namatay pinagi sa mga balatian. Now, kining tanan mga pamaagi kini siya nga diin ang Dios nagakuha sa kinabuhi sa matag usa ka magtotoo. So, dili kita maka-question ini, ang Ginoo lang gyud ang nahibalo sa manner sa atong kamatayon. Usab bisan man sa place no, place of death, ang Dios ang nahibalo sa tanan. Ang atong kinabuhi siguro nagunahon na kita nga nakita karon dinhi no, sa Davao ug nagtuo siguro kita nga sa Davao ra pud kita mamatay. Now ang Dios mo'y nahibalo sa pinaka perfect place alang sa atong kamatayon. O asa man kita no, sa dagat ba kita, sa kalasangan ba kita, o sa syudad ba kita, ang Dios ang nahibalo nining tanan. O kita igo na lang gyud ta sa pag all things work together for good no. Igo na lang gyud ta pagdawat niining tanan og unsa man.
ug unsa man ang kabubuton sa Dios sa atong mga kinabuhi. So therefore, nothing can remove the believer from this life except God. And just remember nga walay makakuha sa atong kinabuhi gawas lamang sa Ginoo. Siya ang nahibalo sa timing, sa panahon. Pilay atong edad, si Jesus Christ man gani, 33 years man lang gani sa kalibutan, no? Kita pasalamat nga miabot na tag 60, miabot na tag 70, ang uban miabot nag 80, napay uban miabot og 90, una namatay. Napay uban almost 100, no? Sama ni Mama bilang 96, no? So depende, no? Ang Ginoo ra gyud ang nahibalo nining tanan. Og asa ra ta taman, no? Og kanusaan niya gustong mag-enjoy na ta sa pagkinabuhi uban kaniya sa eternity. Ang Dios ang nahibalo ni ana. Number 3. Since God is perfect, nahibalo gyud tanong nga hingpit gyud ang Dios, no? So His timing is perfect in all matters of life. So sa ato pa, kay hingpit man ang Dios, di man gyud siya pwedeng magkamali. Ang iya pong timing sa pagkuha sa atong kinabuhi, hingpit po na siya. Dili gyud siya pwedeng magkamali niya na. In all matters of life and death for the believer. Sa atong mang pagkinabuhi o sa atong kamatayon, no? No believer in God's plan can die prematurely. So, walay usa ka magtutuo nga mamatay sa plano sa Dios. Sa plano sa Dios, ha, can die prematurely. Gawas atong divine discipline, ha. Ang gisgutan nato dinhi, katong usa ka magtutuo nga nasa plano sa Dios, nagsubay sa plano sa Dios, dili gid siya pwedeng mamatay prematurely. So, amo nang usa ka nagahatag kanato og kalig-on nga dili gid kita magakahadlok bisan magnaay mga threat sa atong kinabuhi, no? Kami ni Pastor Rowel Usahay atong nakita kana, no? Naay mga hulga-hulga sa atong kinabuhi pero dili man gid kita dapat magakahadlok niya na. So no believer in God's plan can die prematurely. Walay makakuha sa atong kinabuhi. Ang Diyos rigid ang makakuha sa atong kinabuhi. Now, number 4, death is the wise and gracious choice of God and is always in the best interest of the believer. Kanunay gina siya alang sa kaayuhan sa usa ka magtotoo. Ang kamatayon may usa ka pinakamanggialamon o grasyoso nga pagpili sa Dios o kanunay para sa kaayuhan sa usa ka magtotoo. So dili gid ta dapat mag-question God, no? Kay nahibalom gid siya sa pinakamaayo sa atong kinabuhi. Asa man ta sa mag-antos pa ta sa kalibutan o sa mag-enjoy na ta sa langit, no? Usay makahuna-huna kita nga kung mag-antos man ta sa kalibutan, manang nay mga tawo mga moingon may pagmatay, no? So kay gusto nga mobiya na sa pag-antos, no? Pero alang ka nato nga mga magtotoo, especially kung nagatubo kita sa pagkahamtong, magahulat kita sa kabubuton sa Dios. Ang kamatayon usa ka pagpili sa Dios. Perfect, no? Hingpit og ang iyang pagpili niya ng insaktong panahon, kanunay kana siya alang sa kaayuhan sa usa ka magtotoo. Therefore, none of us has the right to question God's perfect wisdom. So, dili kita maka-question sa gitawag nato hingpit nga kaalam sa Dios. Now, number 5. No circumstances, not even warfare, can remove the believer from this life without divine consent. So, walay mga panghitabo o bisan man gubat, no? Walay panghitabo o gubat nga makapapahawa kanato o makawala sa atong kinabuhi nining kalibutan na nga dili pinasikad o walay pagtugot sa Dios. Kung itugot sa Dios, pwede tang mamatay sa mga panghitabo o pwede tang mamatay sa gubat. Pero bisan pag unsa nga mga circumstances, bisan pag adunay mga gubat o unsa nga klaseng gubat kana, nuclear ba o walay usa nga makakuha sa atong kinabuhi,
kung dili pagyapon itugot sa Dios. Ang tanan kabubuton gyud sa Dios. So ang atong pagginhawa karon may usa ka grasya pa sa Dios. Aduna pa kitay grasya sa pagpangalagad ngadto kaniya. So the believer is always under God's protection. Just remember, the believer is always under God's protection. Kung magabasa kita sa Sikaraya 2:5, siguro nakahibalo ang tanan ni ana. Dinha sa Sikaraya 2:5 atong basahon sa makadyo. Naghisgot kini siya may tungod sa the wall of fire, no? O yes, tinuod ka na siya, ang usa ka magtutuo nga naa sa plano sa Dios, na ay wall of fire, na ay protection. Ang wall of fire naghulagway ka na siya sa divine protection. Bisan man itong ilang panahon ni Moses, no? Now, dili nagaingon, Sikaraya 2 verse 5, kaya kung nagaingon, si Jehovah mahimo alang kaniya, nga usa ka kutang nga kalayo, nga maglibot, ug ako mahimo nga himaya sa taliwala niya. Imagine that, no? Kung atong pagabasahon ka na, ang kanang Sikaraya 2:5, ang Diyos mahimong wall of fire alang kanato, o pagkanindot niya na nga pulong sa Diyos nga nagahatag kanato og gitawag protection nga dili kita na dili kita dapat mahadlok sa bisan unsang panahon. The believer is always under God's protection. Now, anhi kita sa katapusan, no? Number 6, in death we are absent from the body and face to face with the Lord. We are in a place of perfect happiness. Diyas kamatayon, kita mobiya na sa atong lawas, kay kining lawas sa lagi, biological man ni siya, and then ang atong kalag, mobalik sa Ginoo, so kay ang kalag, hinatag man sa Diyos, so ang kalag, bawion po sa Diyos. Pinagis kamatayon. So mora man to'y muli nga to sa Diyos, kay ang body na man ni old sin nature. So ang soul nga gihatag sa Dios mo tumupauli nga to kaniya, ang face to face with the Lord. So we are in a place of perfect happiness. Mao kanang nakita sa dapit nga diin hingpit ang atong kalipay. Ug mao kanang gihisgutan din na sa Pinadayag 21:4 nagaingon, og ihang pagapahiran ang tanang luha sa ilang mga mata. Og wala na unyay kamatayon, wala na unyay pagminatay, wala na paghilak, wala na mga kasakitan. Kaya ang unang mga butang nga iyang gisgutan diri, the mortal or living phase. Mao tong ang unang mga butang iyang gisgutan katong buhi pa ta. Katong napatay mga problema sa kalibutan. Katong may kamatayon pa ta. The first thing, meaning the mortal or living phase, have passed away. So milabay na. So ang milabay diri nga iyang gisgutan katong atong pagkinabuhi nga buhi pa ta. Pero sa dihang kuhaw ng atong kalag, wala na kamatayon ang usa ka magtutuo. Busa, he shall wipe away every tear from their eyes, and there shall no longer be any death, there shall no longer be any mourning or crying or pain. The first thing have passed away. Mayong gabi sa tanan, og dinhi magatapos ang ang pagtuon, mag-aato kita sa pagampo. Amahan namo nga Dios, salamat sa panahon nga gihatag nga ni kanamo, bisa man sa kamubo sa panahon, apan sa gyapon ikaw nagahatag kanamo og opportunity sa pagtuon ug sa pagpaminaw sa imong pulong. Ginauli na mo tanang pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya ang anak kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen.